This is brought to you by Cine Mini and sponsored by the iFern Mini Ladies. Hindi ka pala dapat tumigil na mangarap. Lahat ng imposibleng iniisip mo sa buhay, magiging posible yan. Mangarap ka lang, magsumikap ka lang, maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Laban lang. Kaya mo yan. Kapit lang. Akala ko hindi na darating sa point na magre-resign ako sa trabaho ko. Sobrang proud ako na nagtrabaho ako sa third most powerful person in the Philippines. Pero pag pamilya mo na pala, kaya mong isakripisyo lahat. Kaya mong palitan lahat. Kala ko okay na kami sa okay na ni Marvin. Sobrang saya namin. Sobrang simple lang yung pangarap namin. Sobrang yung mga maliliit na bagay, talaga na-appreciate namin. Yung kahit kumain ka lang ng fishball, di ba? Kumain ka lang ng kung ano-ano dyan. Okay na, basta kami masaya magkasama. Pero darating pala sa point na mababago lahat. Darating pala sa punto na hindi ka pala dapat nakukontento sa kung anong meron ka. Dapat ikaw mismo nagle-level up ka din. Dumating yung struggle namin ni Marvin nung nag-resign siya sa trabaho. Then nung time na yon buntis ako. Ginagawa mo? Ito, tinatapos ko lang yung ano kay boss para bukas sa session. Maaga kasi kami bukas eh. Ikaw? Nag-resign na ako pa. Sa'yo ka na. So nandyan na yung mga thinking ko na kaya-kayang buhayin ni Marvin yung magiging family namin. Paano na kami? Paano na namin maibibigay yung sinasabi namin na pangarap para sa anak namin? Tanda ko po noon, January 2017, nung dumating po yung best friend ko from Italy. Then, dun po niya pinakilala yung mga tao na magpapabago po pala ng buhay namin ni Marvin. So, dun po namin nakilala yung President and CEO ng Fern and iFern Company na si Sir Tomanitan and Madam Kimi. Then after nun, nagsabi sa akin si Marvin na a-attend siya ng event. Siyempre ako, full support naman sa kanya sa pag-attend niya ng event. Pero yun nga, ginabi siya. Nandyan yung text siya ng text sa akin na Mi, eto na yung sign. Eto na siguro yung hinihingi ko na senyales na makakapagpabago ng buhay natin. Pero syempre dahil mag-isa ako naiwan sa kondo, buntis, and sobrang selan pa yung pagbubuntis ko. Nandiyan yung sobrang inis na inis ako sa kanya na umuwi ka na, gabi na. Nakatalugan ko na, hindi ko na namalaya na dumating na pala siya. Then kinabukasan, inaya niya ako na pumunta sa office ng iFern. Doon po namin nakilala yung grand uplines po namin, si Miss Melanie Sumalinog and Sir Alexis Asuncion. Sila po yung nag-present sa amin kung ano po pa talaga yung business. So that time, nag-present po sila ng bilog-bilog, so ako naman po nakikinig. Pero pasok dito, labas dito sa kabilang tenga. Kasi sabi ko sa sarili ko, networking business? Teka, pyramiding scam to ah. Ito yung mga iniimbestigahan namin sa Senado. So bakit ako maniniwala? Bakit ako magjo-join? Pero pinakita po sa akin ni Marvin yung kagustuhan niya na makasali po sa iFern business. So syempre ako naman po, full support po sa asawa ko. So ako po yung meron that time,
Kaya po, kung ano man po yung na-save po namin, yun po yung ipinangpa-member po namin sa iFriend Business. Dahil alam ko, sobrang sipag naman ng asawa ko eh. Kaya naman niya. Kaya lang sabi ko nga, hindi yan yung priority natin. Priority pa rin natin yung application natin sa Canada. Saan po kayo sa Batangas? Sige po, bukas po, natagat po namin kayo. Opo, mga 10 o'clock po ng umaga. Okay po kayo? Sige po. Okay, sige sir, bye po. Basta pa. Akala ko nag-iipon lang siya para sa application namin sa Canada. Pero hindi ko alam, hindi na po pala niya ina-update yung mga papers po namin sa Mercan. So doon na nagsimula yung grabeng pag-aaway namin. Na-update naman. Anong naka-update sa Mercan? Mag-send mo naman requirements. Kaya pala. Ayan, ano yan? Hindi mo naman ina-update eh. Kala ko ba yan yung goal natin? Kaya ka nag-resign, di ba? Easy lang, pangit, pero i-update naman. Easy. Ano? Basta. Ano basta? Hindi pwedeng basta. Ano ba talaga yung goal mo? Oo na. Anong oo na? I-update. I-update. Hindi mo naman ina-update. I-update nga. Naku, nakakainis ka talaga. Wala. Kaya nga siya nag-resign eh. Para mga ibang bansa, di ba? Para doon tayo. Para sama-sama tayo doon. Tapos may iba na pala siyang goal. Tapos dito na lang pala. Kasama pa ba tayo sa iniisip niya? Kasama pa ba tayo? Then, nung nanganak ako, we decided na bumalik ng Malvar sa Batangas. Para syempre, habang nasa trabaho ako, may mag-aalaga sa baby namin. Then, si Marvin naman that time, nasa bahay rin. Katulong ng mother ko sa pag-aalaga kay baby habang ginagawa niya si iFriend Business online. Pero nagpatuloy yung ganong sitwasyon, doon na nag-start yung hindi na naging okay yung relationship namin bilang mag-asawa. Wala nang I love you, wala nang kumustahan, wala nang okay ka lang ba mi, kumusta ka naman. Para kaming OFW. Aalis ako ng madaling araw, minsan tulog pa sila ni baby. Pero minsan talagang pinipilit ko na, hatid nyo naman ako ni baby. Para syempre pag umalis ako, makita ko man lang sila. Kasi darating ako sa bahay, tulog pa rin sila eh. Nagkakausap lang kami ni Marvin through video call. Doon ko na unang nakita kung paano tumawa si baby, kung paano unang gumapang si baby. Masaya ako, pero syempre bilang mother, napakasakit para sa akin na ako yung nasa trabaho, then si Marvin yung kasama ng anak ko. Napakasakit para sa akin na, teka, ako dapat yung unang nakakita ng unang tawa ni baby, unang gapang ni baby.
Pero sabi ko, bakit ganon? Siya yung nandun, ako yung nandito. Pero si Marvin, full of positivity talaga yan. Dinere-diretso po niya si Iford. Hanggang sa pinatunayan niya sa akin na may mararating po siya kay Iford. Yung tao na kinu-question ko noon kung may mararating ba siya, ginulat na lang ako na, Mi, eto na yon. Eto na yung sagot sa mga pangarap natin. Nagsi 6 digits na ako. Hindi na natin kailangang umalis ng ibang bansa. Yung pala yung matagal na niyang hindi sinasabi sa akin. Yung akala ko na baliwala lang sa kanya yung mga niraran ko sa kanya. Yung akala ko na hindi niya ako iniintindi. Na hindi niya, yung inaakala ko na binabaliwala lang niya lahat ng pangarap namin, may mas higit pa pala siyang plano. Akala niyo po sa amin dalawa, sobrang perfect, walang pag-aaway na nangyayari, hindi kami nagkakagulo, pero dumating rin po sa point. Sinabi ko kay Marvin na maghiwalay muna kaming dalawa. Pupunta. Sunday ngayon ah. Pero saan tang iFern? Ngayon na nga lang ako nandito eh. Bakit naka-schedule na to? Pero naka-schedule. Sunday na nga lang ako nandito sa bahay, tapos aalis ka pa. Punta ko na muna. Mabilis lang ako. Bahala ka sa buhay mo. Umalis ka, huwag ka nang babalik dito. So 4 days siyang nawala sa bahay. Ni text, ni tawag nung time na yun, wala siya eh. Kaya masakit para sa akin na mas mahal pala niya si Ifern kaysa sa amin ni Baby Dre. Pero communication lang pala yung nagkulang sa amin. Communication lang pala na hindi ko alam na gusto niyang may mapatunayan sa akin. Gusto niya na ipakita sa akin na may patutunguhan yung pag-a-Ifern niya. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit mas pinili niya si Ifern, kung bakit hindi na niya ina-update yung application namin. Sorry din, hindi po yung naramdaman ko. Gusto ko lang na papanging open ka sa akin. Alam ko naman para sa amin yun, baby. Pero maging open ka lang sa akin. Kausapin mo lang ako. Hindi ko pa alam, kasi alam kung ano yung iniisip mo. Hindi ko alam kung ano yung gusto mo. Parang wala akong parang wala akong alam. Basta sorry. Hanggang sa nagkasundo kami sa schedule namin kay Baby, sa schedule niya kay Ifern, and then syempre habang nagtatrabaho ako sa Senate. Pero lumalaki na yung grupo nun eh. Lumalaki na yung Gilas family that time. Nag-open up na siya sa akin na, Mi, mag-resign ka na. Samahan mo na ako dito kay Ifern. Gawin na natin na magkasama si Ifern. Isipin na lang natin yung future. Eto na talaga yun eh. Pero ako hanap pa rin ako ng sign. Hanap pa rin ako ng hanap na eto na ba talaga yun? June 2018. Nag-message siya sa akin na, Mi, pumalo na ng 300,000 yung income ko this month. Totoo ba yan? Hindi, baka tsamba lang yan. July, nung sumunod na buwan, ganun pa rin. Sabi ko, hindi, tsamba pa rin yan. Hanggang sa August 2018, nung nag-message po si Marvin sa akin na, Mi, pumalo na ng 700,000 yung income ko. Sabi ko, teka lang, hindi na tsamba to. Eto na siguro yung matagal ko nang hinihintay na sign. Eto na siguro yung matagal ko nang dinadasal na
eto na talaga yung magpapabago ng buhay namin ni Marvin. Eto na yung magpaparesign sa akin. Nung nagpaalam po ako, hindi po tayo pinayagan. Pinagpatuloy ko po yung pagtatrabaho ko sa Senado hanggang December 2018. Nandiyan na po yung pagpapasok na po ako. Iba na po yung nakikita ko. Ang nakikita ko na po sa mga katrabaho ko, 1616. Pagbukas ko pa lang po ng computer ko, dashboard na po ni iFern, yung tinitingnan ko. So, January 2019 po, dyan na po ako nagdesisyon na mag-resign po ulit. Sinakripisyo ko po yung 12 years dahil lang iniisip ko po yung magandang future po na naghihintay po para sa anak namin ni Marvin. So, nag-resign po ako sa Senado para po syempre maging full-time po kay Baby Trey. And yun na rin siguro yung chance ko, sabi ko sa sarili ko na maging full-time mother po talaga. Na nasa bahay lang po ako, then si Marvin na po yung magiging padre de pamilya, na siya naman yung nasa labas. Nakikita ko siya kung paano siya mag-talk, na nakikita ko siya kung paano niya kausapin yung mga members. Sabi ko nung una ko siya nakita, sobra ako naging proud. Sobra ako naging proud sa kanya na hindi ko alam na ito pala yung asawa ko. Ito pala yung ginagawa ng asawa ko. Na ito pala yung mga panahon na nag-aaway kami, pero siya diretso ng pagme-mentor, diretso ng pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Hindi ko alam kung gaano kahirap din para sa kanya na uuwi siya sa bahay, magkaaway kami, pero siya paglabas niya, magbibigay siya ng mentorship, magbibigay siya ng inspirasyon. Sobrang hinangaan ko po nun yung asawa ko kung paano niya hinandle yung sitwasyon na yon. Nung nag-full-time na ako kay iFern, nung totaling in-embrace ko na talaga yung business, dun ko na talaga masasabi na iba pala talaga kapag kayong dalawang mag-asawa yung nagtulungan. Kung dati magkaiba kami ng misyon sa buhay, kung dati magkaiba kami ng iniisip, dito sa iFern, pinag-isa po kami. And sa nag-iisang pangit na buhay ko, hindi ko madalas sinasabi sa'yo how much I love you, di ba? Pero, in front of everyone here, pinagmamalaki ko po ang isang Marvin Casino. I love you again. Because of iFern, mas naging matatag yung relationship namin mag-asawa. Mas naging isa kaming dalawa. So, eto na nga po yung sinasabi ko na lahat ng imposible pong pinangarap ko po sa buhay, pinangarap namin ni Marvin sa buhay, dito po kay iFern in just 4 years, natupad po lahat yan. And lubos po ako nagpapasalamat, lubos po kami nagpapasalamat ni Marvin sa mga taong naging dahilan po ng success po namin dito po kay iFern. Of course, syempre po, Madam Kini, Sir Tomanitan, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, wala pong market ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, walang Marvin Casino. Walang Kitson sa Casino na dati lang pong asawa ni Marvin. Ngayon, isang presidential director na rin. And ngayon po, we are back-to-back presidential director. To our dear uplines, grand uplines, Sir Alexis Asuncion and Miss Melanie Sumalinog, Mamshi Papshi, thank you so much. Mahal namin kayo, alam niyo yan. Abdes, Absak, maraming salamat din sa lahat ng learnings namin dito sa iFern dahil sa inyo. Sobrang nagpapasalamat din kami, of course, sa Gilas family na kayo po yung naging dahilan kung bakit din po lumalaban ang isang Marvin and Kate Casino. Na yung isang pinaglalaban lang po namin, yung isang pangarap lang po namin for Baby Dre, naging marami na pong pangarap.
Para po sa inyong lahat, always begin with the end in mind. Mangangarap ka na rin lang, lakihan mo na. Dahil dito po kay iFern, lahat ng imposibleng iniisip mo, magiging posible po talaga. Kumapit ka lang, lumaban ka lang. Thank you, iFern!